Sir, thank you. Hallelujah. Magandang alas 10 ng umaga sa inyo pong lahat. Tayo po ay nagpapasalamat sa pong may kapal, kayo pong mga Ilocano siguro ang nasa Carmel at tayo. Hallelujah. Nagbangal daw yung amin ako. Katagiti amin sa lahat po ng mga nasa online ngayon. Tayo po'y nagpapasalamat sa kung may kapal na siya po'y nagbigay muli po sa atin ng pagkakataon para tayo po'y magkakaisa at ating pagbulay-bulayan ang salita po ng Diyos. Thank you very much, Pastora Glenda. Hallelujah. Hindi ko nang nakalimutan. By the way, sa lahat din po na naka-online, mga kapatid namin na sa Mambusaw District Jail, God bless you, at ako po'y nagtitiwala ng our brethren in Carmen, tayo. So thank God dahil po sa lahat po ng naka-online ngayon. May God bless you all. I hope and I believe sa pagkakataon po ito na nakikita ko po sa screen po na yung iba po ay siksikan po ng kanilang mga upuan. Hallelujah. I remember the time nung pumunta ko sa Muntinlupa. Mas grabe sila doon sa siksikan dahil ito po ay open po sa inyo. Kaya doon po sa Muntinlupa, doon sila sa loob po ng kanilang jail, yung iba kung anong ginagawa nila. Pero salamat sa Panginoon dahil alam po natin na ito po ay bagay na kinagagalak ng ating Diyos na bagamat sa kanyang kalagayan sa ating pong buhay ngayon ay bawat isa sa atin mayroon tayong hinaharap na sakuna, mayroon tayong hinaharap na problema, but still, ginampanan po natin, binigyan po natin po ng pagkakataon na ito pong ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito ang magbibigay sa atin ng tamang paraan kung paano natin po mabigyan pong kagalakan ng Diyos para ibigay po niya ang ating rin pong kahilingan sa gitna po ng inyong kalagayan. Okay? So this morning, I would like to share with you in the book of Luke chapter 23 about the story or the power or the message of Calvary. And I give you the 4 points. Dito, 4 na puntos. Ito pong passage na ito nating babasahin. At ako'y nagtitiwala, bawat isa sa atin ngayon na nakikinig, ang Diyos po natin ay hindi niya po kapatid. Hindi maiksi ang kanyang kamay. Hindi po siya bingi para kanyang pakinggan ang ating daing at kahilingan ngayon. Manalangin muna po tayo. Dakilang Diyos. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, at Diyos po ni Isaac. Narito kami, Panginoon, na nagkakaisa na yan. Na kahit man online ang aming pong pagkakaisa, but Lord, salamat po dahil alam po namin ng presensya ng Banal mong Espiritu Santo ay nasa kalagitnaan ng bawat isa. Dahil sabi mo sa iyong salita, Diyos na dakila, saan man ng bawat isa o dalawa o tatlong nagkakaisa sa iyong pangalan, nandun ka sa kanilang kalagitnaan. Salamat po Lord, alam po namin na ang ating pong pag-aralan ngayon, ito sa aming pag-aralan ngayon, ito'y magbubunga po ng kagalakan, magbibigay ng tunay na kapayapaan, at magbibigay sa amin po Lord God ng tamang katuruan patungo Diyos sa iyong pong kagustuhan sa aming buhay. Bless your word of God. In Jesus' name we ask this and pray. Amen and amen. Okay, if you turn with me in the book of Luke chapter 23, basahin po natin doon. 2 other men, both criminals, were also led out with him to be executed. When they came to the place called Bethel, yung bantay na yan kasi mga kapatid ay talagang talagang nakikita natin doon na parang bungo. Okay? They crucified him there along with the criminals
one on his right, the other on his left. Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And they divided up his clothes by casting lots. The people stood watching, and the rulers even sneered at him. They said, others, let him say himself if he is God's Messiah, the chosen one. The soldiers also came up and mocked him. They offered him wine vinegar and said, if you are the king of the Jews, save yourself. There was written notice above him which read, this is the king of the Jews. One of the criminals wandered and shouted at him, aren't you the Messiah? Save yourself and us. But the other criminal rebuked him. Don't you fear God? He said, since you are under the same sentence. We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve, but this man has done nothing wrong. Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. Jesus answered him, truly, I tell you, today you will be with me in paradise. Hallelujah. Ang ganda po yung story po ito, patungkol po sa kaligtasan, patungkol po sa kapatawaran. Okay? At patungkol po sa bagay na dito natin makikita that even in the cross, there's a declaration and a power of testimony kung sino ang ating Panginoon. The first meaning, history, or the story of Jesus on the cross, number one, a cross or a place of Calvary is a place of forgiveness. Makinig tayo mabuti. Dahil isa po kayo mga kapatid at isa rin po ako sa mga pinatawad at kasama dito sa sinigang ng ating Panginoon patungkol. Dapat bigyan niyo po, bigyan natin halaga na kahit man ganun kasama po natin, kahit man ganun po ugali natin na masama, kasama po tayo pa rin dito na pinagsabihan ng Panginoon ng kapatawaran. Ulitin ko po, Calvary is a place of forgiveness. Sa bundok Kalbaryo ay lugar na doon po natin po nakamtan entire the word ng tunay na kapatawaran. Sa verse 34, sabi po niya rito, dahil kahit din tayo mga kapatid, minsan hindi natin alam ang ating ginagawa kung bakit nasadlak po tayo sa loob ng pilitan. Dahil minsan hindi natin alam yung bagay natin pong mga kalagayan. But purihin po ang Panginoon, anumang kalagayan ng bawat isa sa oras na ito. Ang Panginoon ang siyang unang nagsigaw sa cross Calvario. The entire the world, kasama po sa Pilipinas, kasama ko, na binigyan po ng Diyos ng kapatawaran. At sinabi niya dito, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Sa atin po mga kapatid, sa gitna ng marami pong pagsubok sa ating buhay, sa gitna kung anumang katayuan mo sa oras na ito, katayuan po natin, kasama ka pa rin ng sinigaw ng ating Panginoon ng tunay na kapatawaran. At dapat tanggapin po natin ang kapatawaran na yan sa pamagitan ng ating pagtanggap kay Hesus Kristo bilang siya po'y nagsabi at siya ang great mediator natin. At kasama dito ng kapatawaran ang lahat ng ating mga kasalanan. Isang bagay mula po sa gitna ng kahirapan ng ating Panginoon, mula sa gitna ng kanyang kapighatian, mula sa pait na kanyang niraranasan, sa din ng kanilang sugat sa
sa Panginoon, opo Panginoon, isa po ako sa hindi ko alam ang aking ginagawa. Isa po ako sa mga swahil. Isa po ako sa mga nasadlak po ng kasalanan. Pero narito ako ngayon, Panginoon, humihingi sa iyo ng kapatawaran. At ang kapatawaran na yan ay tanggapin ko. At alam ko, ako'y mapalaya na at mapatawad sa ating mga kasalanan. Okay, pangalawa po, Calvary is a place of insulting or martyr. Sa gitna po ng kanyang kalagayan, nandun pa rin yung paglilibak ng mga tao, kasama ang mga sundalo, kasama po ang mga tao sa panayan, na hindi nila maintindihan ang bagay na ginagawa ng ating Panginoon sa Cross Calvario. Na gitna po ng mga kanyang kalagayan, hindi pa rin nahiya, hindi pa rin natakot ang mga taong nanlilibak sa ating Panginoon. Bagamat marami ng milagro na kanilang nakita, just imagine the time na sumigaw ng ating Panginoon, entire the world. Naging madilim po, nagdilim po ang mundo. Pero, dahil po sa pagkabulag, dahil po sa kanila pong katigasan, dahil po sa spirit of stubbornness sa kanila pa rin, nandili pa rin yung panlilibak nila sa ating Panginoon. Until now, marami pa rin katulad na ating mga tao na imbes ng Panginoon ang kanila kung dapat pagpurihin o kaya pagpakumbaban, nililibak pa rin nila ang Diyos na sinasabi pa rin nila, kung talagang may Diyos, bakit niya ako'y pinintulutan na narito ngayon? Kung talagang may Diyos, bakit ko pinintulutan na maging mawasak ang aking buhay? Kapatid, kasalanan mo rin yan. Dahil minsan hindi mo alam ang iyong ginagawa. Kaya nasadlak po tayo sa ganitong bagay, pero salamat sa Panginoon dahil alam ko po ang Panginoon po ang mag-a-arrange muli. Siya muli po ang magbubuo ang nawasak nating buhay. Ang kailangan lang natin, tanggapin natin ang kapatawaran na yan, tanggapin natin sa Jesucristo na tumutuktok sa pintuan ng ating puso. At siya po ay i-repair po niya ang nawasak mong puso. I-repair po niya ang nawasak mong kinabukasan dahil siya lamang po ang tunay na magpapalayo at bumubuo sa ating pong nawasak na buhay at kinabukasan. Hallelujah! Pangatlo po, Calvary is a place of declaration or a place of testimony. Dahil doon po sa verse 38, nakasaad po doon sa ulunan ng ating Panginoon at sinabi niya doon, siya ang hari or ito po ang hari ng mga Hudyo. Baka nandun po yung puso natin, o isipan natin, ay, bakit para sa Hudyo lang ba ito? Hindi po. Kundi lahat po ng mga tao. Dahil sa panahon po na yon, maraming mga Hudyo na hindi sila maniniwala na si Kristo ay ang kanilang hari at Bisaya. Katulad ng panahon ng punta kami ng Israel, maalala ko po yun. Nandun kami sa Wailing Wall. Habang natapos po nag-worship ang mga Orthodox Jew, lumapit yung isang Hudyo at sinabi namin sa kanya na, di ba si Jesucristo ang iyong Panginoon at ating tagapagligtas at hari natin? Sabi namin kay Pastor Carlito, nagalit po sila at sumisigaw sila at the time na hindi po si Jesus, because Jesus is a criminal. Jesus is makasalanan kung ano sinasabi niya doon. Pero si King David, siya po ang tunay nilang hari until now. Siya pa rin, si King David, ang kailang tinitingalang hari po ng mga Hudyo. Pero doon po sa Cross Calvario, lahat ng mga klase ng tao, lahat ng dumadaan sa panahon na yun, there is a declaration that until now, kahit ngayon po, ay dideclare po natin tayo po mga hentel na si Jesucristo ang hari, Panginoon at ating tagapagligtas. Purihin po ang Panginoon. Doon po sa Cross Calvario, doon po nideklara na ito ang hari, siyang yung hari at ating Panginoon at ating tagapagligtas. Praise God. And then pangatlo po, ang apat, the last po doon, Calvary is a place of salvation.
Sinasabi niya sa kapwa niya kung nakabago sa cross, na doon wala siyang takot, kinukot siya, o kaya niya lupos-tapan niya rin pa rin ang ating Panginoon. Marami pang kanyang sinasabi, pero itong isang kasama niya na walang iba, nandun po sa right hand po ni Jesus Christ, walang iba kundi si Demas, doon po niya na-realize yung kanilang kalagayan. At sinabi niya sa kanyang kasama na tayo na maparusahan ng ganito, tayong dapat maparusahan ng ganito kung bagay. Dahil tayo isang kriminal. Pero ito, taong ito ay wala siyang nagawang mali sa harapan po ng tao. And then after that, sinabi sa verse 42, sabi niya doon, bumaling sa ating Panginoon at sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Alalahanin niyo ako kapag naghari ka na, naghari na po kayo. And the other version, Jesus, alalahanin mo ako kapag maghari ka na. Mga kaibigan at mga kapatid, minsan ay parang sa buhay ng isang tao pong makasalanan, ay mahirap niya pong gawin po ito. Pero sa gitna ng kanya pong hirap na dinanas din sa Cross Calvary, natuto po ba rin siyang nagpakumbaba? Nalaman po niya sa kanyang puso na wala ng ibang kaligtasan dahil siya'y patungo rin po sa kamatayan. Minsan maraming katulad rin nating mga tao, nandun na tayo naghihirap, nandun na tayo mapaparusahan, pero wala pa tayo kung pusong magpakumbaba sa Diyos na siya'y gagawa ng milagro, kaya kanyang hugutin mula sa kadiliman, kaya kanyang iangat, at kaya kanyang ilagay sa tama pong kabuhayan at tama pong pamaraan ng kanyang plano at kanyang plano sa iyong buhay. Pero ang tao kasi, ang alam niya tama yung kanyang ginagawa. Ang tao minsan, ang alam niya na tama sa kanyang pong pamamaraan. Pero mga kamagulang at mga kapatid, mga ate ko at mga kuya ko at ate pong mga utol, walang ibang pwede natin gawin sa gitna ng sakuna nating inaharap ngayon. Huwag tayong magmataas, kundi tayo po sana ay magpakumbaba. Katulad nito pong taong ito na si Demas, isang bagay lamang na kanyang binanggit. Dahil alam niya po na may kapangyarihan ng pangalan Jesus. Dahil sabi ng Panginoon, lahat ng tumawag sa kanyang pangalan, sila po ay may liligtas. Hallelujah! Sila po ay kanyang kakalingain. Sila po ay kanyang pong babantayan. Sila po ay kanyang pong pagagalingin. Sila po ay kanyang bigyan po ng kalayaan. Kapag sincere po tayo, mga kapatid, na tayo'y magpakumbaba. Dahil yan ang ginawa ni Demas. Na sabi niya, Jesus, alalahanin mo po ako kapag naghari ka na. Sa gitna po ng alam niyang kriminal si Demas, pero po hindi pinagkait ng ating Panginoon ang kanyang mga pangako. Mula po sa kanyang sinabit, Ama, patawarin niyo po sila. Sa gitna ng kanyang kalagayan, instantly natanggap itong Demas na ito ang tunay na kapatawaran. Kaya tinanggap ng ating Panginoon at kanyang sinabi, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Hallelujah! Pumalagpak mga tapo tayo sa Panginoon. Hallelujah, Lord! Katulad mo ngayon, ang alam mo masaya ka. Pero nasa gitna po tayo ng hinaharap na problema. Nahanap ng kaso.
natin. Walang ibang magsasabi sa iyo, kapatid, na ngayon din, kasama kita sa paraiso. One thing na gawin lang natin, kung bigyan mong halaga ng mensahe doon po sa Cross Calvary kung bakit namatay ang ating Panginoong Jesucristo, oh, glory! Ano mo bang utak ng Panginoon, kapatid? Huwag natin ipagmalaki na tayo malakas na yan. Dahil di nyo alam ang kalagayan natin at kinabukasan natin. Pero kapag isurrender natin ngayon, at sabihin natin sa ating Panginoon, Panginoon, alalahanin mo ang ating asawa at mga pamilya ko, mga anak ko. Alalahanin mo po ako. At higit sa lahat, nawa makakasama ko rin. Sa pagbabible study natin na ganito, nawa mayroong salita ng Diyos na mabuo sa puso natin. Mabuo sa isipan natin na wala po tayong kayang ipagmalaki, kundi ang ating ipagmalaki lamang sa Jesus natin pinupuri, sa Jesus natin pong sinasamba, at sa Jesus na siyang nangako na sabi niya, ngayong araw na ito, isasama kita sa aking paraiso. Hallelujah! Alam po natin, ang dahilan kung bakit ang ating Panginoon na siya'y naparito para sa iyo, para sa akin, at para sa kaligtasan ng buong mundo. Si Jesus ang nagsabi na kanya pong hindi niya iniinda ng kanyang kahirapan, bagkus hamparin ng ating Panginoon sa gitna ng kanyang hita. Ang hangarin ng ating Panginoon ay kaligtasan natin. Pwede na ba tayo na sabi ng ating Panginoon, Ama, iligtas mo ako dito. Pwede mong isugo, Panginoon, Ama. Pwede sabihin ng ating Panginoon, iligtas mo ako rito. Isend mo ang mga angeles mo. Pero kapatid, alang-alang lamang sa iyo na hindi karapat-dapat sanang sakarin ng Diyos. E lahat po tayo makasalanan. Pero ganun pa man ang pag-ibig ng Ama, ibinigay niya pa rin ang ating Panginoon. Mahal ka niya. Mahal niya ako. Ano bang klaseng kalagayan natin? Ang gawin lang natin, tanggapin natin siya. Maging sincere po tayo na magsasabi, Panginoon, wala na akong pwede malapitan kundi ikaw lamang. At ako'y nagtitiwala ng Diyos po ay ayaw niya ng bawat isa ay mapahamak po. Bagkus gusto niya, according to book of 2 Peter chapter 3 verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga pangako. Tulad ng inakala ng ilan, binibigyan niya ang pagkakataon ng lahat na magpagsisi at magbalik loob sa Kanya. Sapagkat hindi niya nais na tayo'y mapahama. That we found out in the book of 2 Peter chapter 3 verse 9. And this is my conclusion. And 2 Peter chapter 3 verse 9. Bawat isang mga kapatid, ang pangako ay pangako ng ating Panginoon. Hindi po nagsisinungaling ang ating Panginoon. Dahil sinabi niya at that time, today you will be with me in paradise. After ng pagkamatay po itong si Dimas, siya ang unang pumasok sa paraiso na yanda ng ating Panginoon. Dahil po 3 days na nandun po sa ilalim po ng lupa, the heart of the earth, sabi ng Bible, at doon po niya munang pinuntahan ang lahat ng namatay sa panahon ni Noah. At doon siya nag-resurrect, kasama lahat ng matutuwid na nampalataya sa Diyos, na kasama po niyang nag-resurrect. Purihin po ang Panginoon. Ngayong araw na ito, mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, hindi siya nagpabaya sa kanyang mga pangako. Ang alam ng karamihan ay parang sinasabi niya, nililibak nilang Diyos minsan. Sabi nila, walang silbi ng aking pagsisilbi sa Diyos. Hanggang ngayon, hindi pa niya ako tinutulungan. Hindi pa niya ninulutas ang problema ko dahil ako isang inosente. Ganon ang tanong mo rin sa inyong kapatid. Ilang beses natin pong nanalangin. Ilang beses po sa isang araw, kaya isang
Hindi po. Kundi binibigyan po tayo ng pagkakataon na tayong lahat ay makapagsisi. Dahil yan po ang sinabi ng Panginoon, Father, forgive them. Sino ang papatawarin ng Diyos kung walang magsisi sa atin? Sino po ang bibigyan po yan ng karangalan kung walang lumapit sa Kanya? Sino po ang bibigyan na ng kalayaan kung walang po pong tao na dumulog sa Kanya? Alalahanin niyo mga kapatid, ang tanong ng ating Panginoon sa isang bulag na Bartimeus, at sinabi niya, Datan, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tumugon si Bartimeus, itong pong bulag, at sabi po niya, gusto kong makakita. Ngayong araw din ito, kung gusto niyo rin po makamtan ang tunay na kalayaan mula sa pagkalipin po natin sa kasalanan, walang ibang magpapalaya sa atin, kundi ang Panginoong Hesukristo lamang, ang tunay na Diyos na nangako na ayaw niya na tayo po'y magpahamak. Bagkus gusto niya at pangako niya, makakasama Kanya, makakasama niya ako, makakasama tayong lahat sa Kanyang kaharian. Na ito'y pangako ng Kanya po, sa Kanya pong pangako. Na sabi niya, na doon po sa bahay ng aking Ama, sa mansyon ng aking Ama, ay maraming kwarto. At ako'y pupunta roon at ihanda ko ang inyo pong kwarto doon. At ako'y babalik muli. Kung nasaan man kayo, nandun rin po ako. That is found out in John chapter 14, verse 1 to 3. Brothers and sisters, hanggang dito na lang po ang aking may babahagi sa inyo. Ako po'y nagtitiwala. Sa gitna po ng kalagayan ninyo, kalagayan ko po, kalagayan ng bawat isa, walang ibang magbibigay lunas ng ating kapighatian, ang pait sa buhay natin, hinanakit po natin, mga bagay na hindi po natin gustong mangyari sa ating buhay, kundi si Jesus lamang ang handang nakikinig sa lahat ng ating sasabihin sa Kanya. Dahil that time, narinig po niya yung daing ni Dimas at sabi niya, Jesus, alalahanin mo ako. Hindi po naging bulag, hindi po naging bigi ang ating Panginoon. Pero nang narinig po niya na tinawag ni Dimas ang kanyang pangalan na Jesus, ibinaling ng ating Panginoon Jesucristo ang kanya pong ulo. At doon niya po sinabi kay Dimas, today, you will be with me in paradise. Ang Diyos ang magpala sa kanyang salita, at ako'y nagtitiwala, bawat isa sa atin, may tanim sana sa puso natin. Ang tanong, kasama ka ba yung pinagsabihan ng ating Panginoon, today you will be with me in paradise? May God bless you, at tayo po lahat ay tumayo. Atin po tayo po ay simulan ng ating respeto sa ating pong may kapal, na siya ngayon ay sa iyong kalagitnaan, siya ngayon ay sa iyong puso, at siya ngayon po ay nasa ating pong buhay. At manalangin po tayo. Dakila at makapangyarihang Diyos, Jesus na aming pong Panginoon at aming tagapagligtas, siya ang tagapamagitan sa aming Ama, dahil alam po namin na sa iyo po ang pangako, Panginoon Jesus, na ikaw po ang daan, katotohanan at buhay na walang hanggan. Sa oras na ito, Diyos, dalangin ng iyong lingkod, O Diyos, ang bawat isa ngayon, bilang nakatayo at tanda na ito po'y respeto namin sa iyo, O Diyos. Parangalan mo ang bawat isa, na bawat tumatawag sa iyong bangal na pangalan, ay mayroong pong katugunan sa kanilang pagtawag sa iyo. Handa mong sagutin ang kanilang kahilingan. Handa mong ibigay ang kanilang kahilingan. Dahil po sa pusong mapagpakumbaba, alam po namin na kapag kami ay mapagpakumbaba sa iyo, tutugunin mo ang lahat ng aming pangangailangan. Pagpalain mo ang bawat isa na narito, Diyos, sa live online na ito, God. Pagpalain mo ang bawat nangangailangan. Tugunin mo ang kanilang kahilingan. At ilingrid namin, O Diyos, ng tunay mong pangako na hindi mo, O Diyos, ito'y pagkait. Dahil bawat isa sa amin ay ayaw mong kami ay masadlak sa kapamakan. Pagpalain mo ang bawat
mga nagtulo, Diyos, sa mga head po ng jail, Lord God, mga kapwa namin, mga pulis, O Diyos. Pagpalain mo ang lahat, O Diyos, na namumuno sa gawain pong ito. At kami po nagtitiwala, Ikaw, ang Panginoon, ang magbibigay ng tamang katugunan, tamang kasagutan sa matagal naming hinihiling sa iyo. O Diyos, dakila ka, purihin ka namin. At kami po, Diyos, ay nagtitiwala that there's a big testimony sa buhay namin. Lord, lalo na Diyos, sa mga kapatid po namin na sa loob ng bilangguan, may takdang panahon, O Diyos, kung sila ay magpakumbaba at sila, O Diyos, ay tunay na tumawag at sinseridad po silang pagpupuri sa iyong banal na pangalan. Takdang panahon, Lord God, in your perfect time, sa gitna ng kadiliman, O Diyos, papalitan mo ng liwanag. Sa gitna, O Diyos, ng kahirapan sa ilang buhay, magkakaroon din, Lord God, ng kapagpapala sa ilang buhay. Sa gitna, Lord God, sa pangit pulo nila, Diyos, kalagayan ngayon, sila rin po ay makasumpong na magandang kalagayan. O Diyos, dakila ka, dahil Ikaw ang Diyos na hindi po nagkukulang sa lahat ng iyong mga pangako. Ito po ang aming hinihiling, pasasalamat sa pangalan na Jesus na Panginoon. Amen. Amen. May God bless you, brothers and sisters. Palakpakan po natin ating Panginoon. Praise the Lord. Thank you. Thank you po, Pastor. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At praise the Lord. Salamat po, Pastor Oliver, for that powerful message. Napakaganda po ng salita ng Panginoon na ating napakinggan at hindi lamang maganda sa ating pandinig, kundi ito rin po ay isang tusok sa ating mga puso para magpatuloy po na maging totoo at tapat sa ating Panginoon para po mapabilang po tayo sa kaharian ng Panginoon sa langit. Amen? Sino po ang gustong pumunta sa langit? Okay? Hindi naman ngayon, wag kayong mag-alala, hindi ngayon. Okay? Sinong gustong pumunta sa langit? Praise the Lord! Hallelujah! Kaya magpatuloy po tayong, kagaya ng sinabi ng pastor natin kanina, magpatuloy tayong sumuko sa ating Panginoon. Hallelujah! Thank you, Pastor, and to all our tagig brethren na nandyan po sa ating pastoral house. So, dadako na po tayo sa mga presentations. Ngayon naman, it's our turn, na magpupuri po sa ating Panginoon. At nakita po ng Diyos na talagang naging focus po kayo sa pakikinig sa salita ng Panginoon kanina. Ngayon naman, magpo-focus naman ang Panginoon na makikinig sa awiting makalangit na inyong ihahandog sa Kanya. Pero bago ko po tawagin ang unang magpipresent, ang ating mga kapatid mula sa Carmen, ay inaanyayahan ko po kayong isulat po. Kung meron po kayong mga prayer request, open po ang ating chat box. Pwede po ninyong isulat ang inyong mga dalangin dahil kaparte po kayo ng aming araw-araw po na prayer list. Palagi po kayong nasa aming mga prayer list at kung may mga specific prayers po kayo na gusto ninyong ipanalangin natin, ay wag po kayong mahiya or mag-atubili na isulat po sa ating chat box. Naka-open po yan anytime. Pwede po ninyong isulat. Okay? So yan, tawagin na po natin ang ating mga kapatid mula po sa Carmen District Jail para po sa